Meron po siya pagmumungkahi na isuko ang Kalayaan Island. Tanggalin niyo yung mga Duterte, makipag-usap po tayo sa gobyerno. Tapos ang usapan. Na-misquote lang daw siya, na-misinterpret ng mga Pilipino. Pero narinig po natin na malinaw na meron po siya pagmumungkahi na isuko ang Kalayaan Island Group. Diba? Ang tanong ko lang sa kanya, yung Kalayaan lang ba na pangalan ng isla o mismong Kalayaan na gusto mong isuko? Okay. Senador Marcoleta. Diba? Alam ko, naiintindihan ko pag sinasabi ng mga ibang Pilipino, mukhang hindi natin kaya ang China. Dahil sila ay malaking bansa. Sila ay mas advanced sa atin. Pero ang tanong ko lang sa inyo, bumalik tayo sa panahon ng ating mga bayani. Kung saan ang mga Pilipino ay palaban, kung saan ang Pilipino ay may mga bayag, iniisip ba nila na sa pamamagitan ng kanilang pag-aaklas, ng kanilang pakikipaglaban ay mananalo sila o magagapi? Hindi po. Ginawa lang po nila kung ano ang tama. At yung tama na kanilang ginawa ay yun ay ating inaani ngayon. Kaya tayo ay may kalayaan. Kaya ngayon, sa mga banyaga o kapwa natin Pilipino, kapag kayo ay naging threat sa ating kalayaan, makakatiyak kayo na kayo ay aming lalabanan. Senador Marcoleta, Congressman Paulo Marcoleta, kayo ay mga mapabatas. Kung talagang totoo sa inyong kalooban na meron kayo nakikita na mga butas sa mga batas, bakit di kayo magpanukala ng batas? Diba? Yun lang yun eh. It's as simple as that. Diba mga kababayan? Bakit hindi nyo tapalan yung butas? Kasi sa aming pananaw, kung ito ay inyo lamang tinitingnan, ini-expose sila. Aba, baka gusto nyo talaga na yung bangka natin, lumubog. Kasi dapat pag nakita mo ang butas, kung gusto mo isalba ang bangka, dapat tatapalan mo yan eh. Diba? Paring diba? Gaya ni Koy. Dapat ganun. Hindi yung what's the point of exposing this potential weaknesses, diba? When it comes to the arbitral ruling. Diba? Masyado ka magpapa-specific. Kung pwede nyo naman, you will discuss it, diba? Internally or kahit na, through privilege speeches. Tayo ay walang coordinate o hindi ito na-define. Ngayon, bilang isang Pilipino at natuloy ang mababatas, iminumungkahi ko na magpapanukala ng batas upang mapigyan ng coordinate yan. Kakausapin ko ang anak ko. Wala naman pong kahirap-hirap, Senador Marcoleta, kasi mas maraming Pilipinong kongresista ang pabor sa ating naratibo na atin ang West Philippines. Partner, may tanong yung mga kababayan. Ano ang tanong nila? Senator Marcoleta, hindi ito pasok sa ating EEZ or Exclusive Economic Zone ang KIG. Kaya naman dapat ibigay na lang ito. Ay, hindi ganun yun. Sabihin na natin na hindi pasok doon sa EEZ. Hindi rin naman siya pasok sa EEZ ng China. Sino mga occupants doon? Mga Pilipino, di ba? Hindi ka pa ba nakapunta sa Hawaii o hindi mo ba alam ang bansang Hawaii? Napakalayo niyan sa Amerika. Correct. Senator Marcoleta, pero bakit teritoryo nila yan? Magkaiba kasi yung occupancy. Iba din yung dagat. Simple lang yan ha. Ako, correct me if I'm wrong. Simple lang yan. Yung nakapaligid na tubig dyan sa walang karapatan ng China, walang karapatan ng Pilipinas kasi it's beyond the 200 nautical miles. Sila beyond that. Open na kayo dyan. Open siyan. Pero yung mismong kinatitirikan na lupain, nakalayaan, atin yun, kasi may mga occupants ng mga Pilipino, di ba? May sinabi po kasi si Marcoleta, yung tubig daw po ng China ay nasakop yung KIG. Kaya yung KIG po, yung gusto niyang i-give up sa China. Hindi pwede yun, kasi yung mga Pilipino ang nakatira na doon eh. Tubig ng China. Kahit ng tubig ng China yun. Kasi kung tutusin naman lahat ng tubig na yan, di mo alam kung saan lupalop nang galing yan eh. Nag-aalo lang naman yung tubig na yan eh. Wag mo na silipin yung butas para lang masilip mo yung butas natin. Ang gawin mo, tapalan mo yan sa pamamagitan ng batas, Senador Marcoleta. There is no point of being a Pilipino na susuporta ka sa naratibo ng ibang bansa. Gusto mo diretsohin kita? Kahit mali pa tayo, dapat tayo suportahan mo. Pero sa pagkakataon ito, tama tayo. Kaya mas lalo mo tayong dapat suportahan. Pilipino ka, Senador Marcoleta. Hindi ka papasa mukha yung chick. Mas mukha akong yung chick sa'yo. Pero sinusuporta ako Pilipino. Pero anong sagot ni Marcoleta doon? Yung mga Pilipino doon na binubumbahan ng tubig, anong sagot ni Senator Marcoleta doon? Yung mga Pilipino natin, nakakaawa naman. Sige, ganito po mga kababayan, pakinggan niyo po. Tama yung sinabi ni kapatid natin. Ano ho ba nasabi? Elaborate ko sa mga video. Pero ho bang tinundi na ni Senator Marcoleta ang China sa pampobomba sa West Philippine Sea sa ating mga hupong dagat? Meron ho ba sa mga senador? Meron ho bang kumundi na? Wala. Tanging mga senador lamang na binoto ng totoong Pilipino
totoong Pilipino ang nakakaunawa kung sa kalagayan ng ating mga lumalaban sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero narinig So ko hindi lang po kahit siya hindi- senador ng bayan. Ako, tahas ako po sasabihin sa inyo na hindi po ugali ng isang senador ng bayan yung pinapakita niya sa loob ng Senado. Wala Pero ho, si President Bongbong Marcos na yata naawa doon sa mga mangingisda natin doon. saan ho kayo makakita na putulan na ho ng daliri yung sundalo natin? May narinig pa po ba kayo sa kanila? Narinig niyo po ba na kinundi nila ang China Embassy? Narinig niyo po ba kinundi na nila ang Chinese Coast Guard? Wala ho kayo narinig. Pagkas puro bamburi pa po ngayon. Kahit si kapatid na Models of Manila, may mga nais din sabihin, no? Patungkol sa ating issue ngayon. Kapatid, Kami po sa Progreso para sa Bayan ay nakikisa sa Filipinos Do Not Yield Movement. Dito po sa ginawa nilang pagtitipon at pag-rally at pagbigay ng suporta sa ginagawa po ng Senado na pag-reiterate ng ating claim sa West Philippine Sea at yung kanilang paglaban sa mga bully na mga banyaga na inaalipusta yung kapwa natin Pilipino. Hindi po kasi pwede kahit sila po ay nandoon sa embassy ng bansa na yon na pwede po nilang basta sira-siraan o pagsabihan yung mga mambabatas natin dito, yung mga opisyal natin dito, lalo na nasa Pilipinas sila. Hindi po tayo pwedeng bastusin sa sarili po nating lupain. At ako po ay nagagalit dun po sa mga tinaguriang senador ni Secretary Llamas. Sa akin ang tawag ko ACDC. Alam niyo ACDC? Abogado ng China, Defenders ng China. Sa Senado, marami pong ACDC. Maraming senador ang ACDC. Yun ang nakakalungkot dyan. Sila po ay hinalal ng taong bayan para protektahan ang interes ng Pilipino. Pero mas nangingibabaw pa yung kanilang pagtatanggol, pagiging apologies, pagiging abogado para po sa China. Ang masama pa niyan, sana naman po ay hindi. Ako po ay sana ay umaasa na hindi naman sana yung binabayaran sila. Kaya sila ganyan dahil sila ay nakikinabang in terms of funds, election funds, o kung anumang suporta yan. Sana po wala. Sana po wala. Pero kung ano niyo po, madaling malaman yan eh. Tanungin niyo isa-isa yung mga senador, naniniwala ba sila sa 9-dash line? Tingnan niyo po yung hindi makakasagot yung iba dyan. O pag ganun po, alam nyo na sila po ay hawak sa leeg o kontrolado ng China. At yan po ang nakakalungkot dahil po dapat ang pinaglalaban po nila yung bansa po natin, yung Pilipinas. Gusto ko lang liwanagin na uulitin ko, ang China hindi gusto maipaggyera sa Pilipinas. Gusto lang na magkaroon ng isang bilateral talk, maayos na usapan, ngunit talagang bago natin makausap ang China, may mga humaharang talaga na nagpapagulo sa eksena. Matagal na po dapat tapos yan. Pero kung ako, pag-iinggan po ako ng embahada ng China, tanggalin niyo yung mga Duterte, makipag-usap po tayo sa gobyerno. Tapos ang usapan.